Hello po, mapagpalang araw po mga kabisnes naming minamahal. Please pakisupport po mga kabisnes. Please like, share, and subscribe. Please support po Vera and Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito una, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Support po mga kabisnes, Vera and Lito official. Opo. Yan. Official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank you ay po. isa na, excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share! Yun o. Salamat. Maraming salamat po sa suporta nyo lagi sa Vera and Lito Official mga kabisnes. At syempre, wag po natin kalimutan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang Kabisnes Family. At syempre po, isama po natin lagi ang mga kagwangs, mga kabisnes. Andito po ang ating Kagwang by Papaya Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Boogie Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Damulag Official, Kagwang Estong Official, at syempre Kagwang Entoy Official. Yan po, mapagpalang araw po mga kabisnes namin minamahal. Naimbag nga daw tayo amin mga kabisnes. For today's video ay magluluto muna tayo ng pork steak. Request po ni Papa Dins mga kabisnes. So yun po, ang una ko pong gagawin ay yung karne po ng pork ay lalagyan ko lang po ng asin at paminta mga kabisnes. Para po ang ating karne ay meron na pong lasa. Pero tig-konti lang po para hindi po siya maalat mga kabisnes. At syempre mga kabisnes, habang pong naglalagay tayo ng pampalasa sa karne ay nagpapainit na rin po tayo ng kawali mga kabisnes. Tapos nung mainit na nung kawali na may mantika ay atin na pong ilalagay ang karne ng baboy. Konti lang po yung aking minantika dyan mga kabisnes dahil saglit lang naman po yung pagprito ng karne na yan. Kung naprito na po ng kaunti mga kabisnes, medyo brown na po, ay inahon ko na po mga kabisnes. Then dyan din po sa mismong kawali na dyan na rin po ako maggigisa mga kabisnes. Hindi ko na po babawasan yung mantika kasi konting-konti lang po yung aking inilagay dyan mga kabisnes. Ayun po si Kuya Istong, nagpainit po siya ng tubig. Naggisa lang po ako dyan ng sibuyas bawang mga kabisnes. Pinagsasabay ko na po yung dalawang yun para sabay pong lumabas yung aroma nila. Then after ko pong maigisa yung sibuyas bawang ay inilagay ko na po ulit yung karne mga kabisnes at atin na pong titimplahan ng toyo. Yan pong lutong yan ay version ko lang po yan. Iba-iba po kasing version tayo. Tapos nilagyan ko po siya ng konting tubig mga kabisnes para pampalambot naman po sa karne. Habang pong natutuyuan yan ay lumalambot na po yung ating karne dyan mga kabisnes. So habang pong pinapalambot natin yung karne ay naglilinis na rin po tayo ng ating mga ginamit. Meron po pala akong talbos ng kamote dyan mga kabisnes. Ayun, nilinisan ko na rin po. At akin pong gagawing ensilada. Yun po mga kabisnes. Abangan nyo po kung anong gagawin natin dyan. Magbabalat po tayo ng mangga. Dahil lalagyan po natin ng manggang ating ensilada mga kabisnes. Nagpapakulo na rin po pala ako ng tubig dyan mga kabisnes. Para sa atin namang ilalaga na talbos ng kamote mga kabisnes. Saglit lang po yung paglalaga dyan mga kabisnes. Parang pag kumulo na po yung tubig ay ilalagay po natin yung talbos, then after mong mabaliktad, yun na po,
okay na siya. Ayun po si Kuya Bong pala mga ka-business. Nakuha po siya ng kanin at nakahubad po siya. So pagpasensya nyo na po at kita po ang kanyang kaseksihan. So yun mga ka-business. Po pala mga ka-business, pagpasensya nyo na po yung mata ko dyan kasi may mga tumatawag po sa akin na hindi ko na po alam yung lilingunin ko dyan mga ka-business. O, tignan nyo po, may kausap ako, tapos tinatawag din ako ni Kuya Bong sa likod ko. Tapos si Kuya Darrell, ayan po. Yan po pala si Kuya Darrell po, nag-aalok po sa inyo ng kain daw po tayo. Pasensya na po pala kayo kasi minute ko po kasi malakas po yung patugtog sa kabila po at dinig na dinig po kasi dito sa vlogs kaya minabuti ko po natanggalin na lang yung mute, nag-mute na lang po ako mga ka-business kasi po ay baka tayo po ay madali po ni YT mga ka-business. So yun po, masailan po kasi mga patugtog po kasi kanina ay mga po, hindi pwede kay YouTube mga ka-business. Nandyan din po pala si Ate Menga, yun po. Humingi po siya ng kapiraso doon po sa mangga. So yun po, nakapagbalat na po ako ng mangga mga ka-business, tapos sibuyas naman po ang aking babalatan. Sino po sa inyo ang mahilig ng mga ensilada mga ka-business? Kami po kasi ay napakahilig po ng ensilada, kahit anong ensilada po yan. Ensiladang talbos po, ensiladang talong, basta po pwede sa ensilada, napakahilig po namin. At gustong gusto rin po ni ate at kuya at nila Papa Dins yun mga ka-business. Kaya lagi ko po yan ginagawa. Baka po pala magtanong kayo mga ka-business, bakit ko konti po yung niluluto kong ulam ngayon? Napakarami po namin. Yung niluto ko pong pork steak ay kay Papa Dins lang po yun. Kasi po, meron pong ulam na pang sa likod po, sa mga M's tsaka sa mga kagwangs po. May sisig na po kanina doon. Kaya po, ang request po ni Papa Dins ay matagal na raw po siyang hindi nakapag-ulam ng pork steak. Kaya nilutuan ko po sila. Kaya hindi ko na po sila sinama sa pork steak kasi may sisig naman pong para sa mga iba. So yun po mga ka-business. Pero yung ensilada po, sa mga may gusto po yan. Siyempre, kung sino pong may gustong ay mag-ulam or kumain. Bumabati po pala si Ate Mengay sa inyo kanina mga ka-business. Kaso po, sabi ko wag nang bumate kasi ay mute ko kasi gawa nga po nung pa-music mga ka-business. Niyadyad ko na po ng yadyaran sa cheese yung mangga mga ka-business para pinong-pino mga ka-business ang magagawa po natin. Pero hindi po yan maasim mga ka-business kasi medyo manibana. Kaya tamang lang po, tamang patay lang ng tamang palasa lang po yung mangga sa ating ensilada mga ka-business. So yun po mga ka-business, pagkatapos ko pong magayat yung kamatis, sibuyas at mayadyad yung mangga ay inilagay ko na rin po yung nalaga nating kamoteng talbos mga ka-business. Tapos lalagyan lang po natin ng konting bagoong dyan mga ka-business. Yan lang po yung pampalasa natin mga ka-business. Mga 3
tatlong puno po yung takip yon para po lumasa po siya mga ka-business. So yan mga ka-business, patapos na po ang ating ensilada na kamoteng talbos. Pagkatapos ng mga ka-business, ensiladang talbos ay luto na rin po ang ating pork steak. Dinagdagan ko na lang po siya ng sibuyas po na bilog-bilog at kalamansi mga ka-business. At syempre po mga ka-business, pag tapos na po tayo magluto, magliligpit na naman po tayo ng ating mga pinaggamitan mga ka-business para po malinis na ang kusina pag iniwan natin at gagawa na po tayo ng ibang trabaho, diba po mga ka-business? Dahil po nailipat na rin po natin yung mga ulam na niluto ko, pati po yung mga kawalit, mga kaldero, ay huhugasan na rin po natin para po mailigpit na po natin lahat. Pagkatapos mo ng mga kawalit, mga kaldero, ay pati na po yung ating lutuan ay linisin na po natin para matanggal po yung mga talatalamsik ng ating mga niluto mga ka-business, para hindi po langgamin o kaya po ipisin. Yun po, after po ng paghuhugas mga ka-business, paglilinis sa lutuan, syempre magwawalis naman po tayo. Pagkatapos naman po ng lahat mga ka-business ay akyat naman po ako sa kwarto po ni Papa Dins mga ka-business, at ako naman ay dito magliligpit. So yun po, tinanggal ko muna ang mga unan, tapos papalitan ko po yung cover ng mga may konting lang po dyan, gabok-gabok sa may bintana, ay tinanggal ko na rin po at pinagpag. Tatanggalin ko po yung cover dyan, papalitan po natin. So, ganyan po ako. Kaka-vacuum ko naman po yan nung isang araw mga ka-business. Kaya hindi ko na po yan binacuum. So, yun po.
Liligpit ko lang po yung mga charger po ni Papa Dins. Yan. Pagka ganyan po kasi mga kabisnes, kahit ano, minsan sinasabihan po ako nila ate at ni kuya na magpahinga po muna ako. Pero pag may alam pa po kasi akong gagawin, o kaya may alam ko pa kung may susunod pa akong gagawin, parang hindi po muna ako makapagpahinga hanggat hindi ko po natataas ang mga gawain. Pero minsan nga po sinasabihan na ako ni ate na magpahinga muna or kumain muna. Ang ginagawa ko po minsan patago ko na lang ginagawa yung mga gawain ko para matapos lang po, kasi para mas maaliwalas na po sa pakiramdam ang magpahinga kung yung mga mong gagawin sa araw na yon ay magawa mo na. Diba po, mas masarap na pong magpahinga pagka ganun. Ginagawa ko po mga kabisnes para maging fit po yung yung tawag nun, yung cover nung kama. Ginaganyan ko po, tinataas ko po para po mahila ko sa kabilang side. Kasi pagka nandyan po kasi ako sa ibabaw ng kama, hindi ko rin po siya mailagay ng ayos mga kabisnes. Kasi nandun ako sa ibabaw, mabigat po. Mahirap po yung pagbuhat ko nung kama. Kaya hindi ko po nalalagay ng ayos. Natatanggal din po agad. Kaya ganun po, tinatagilid ko ng ganun para po mahila ko dun sa kabilang side sa may ilalim. Try nyo po yung ganun mga kabisnes. Pero wag naman po ninyong gagawin kung sa malalaking kama na po, kasi baka po naman kayo sa sobrang pagbubuhat. So yun po, tapos na ako sa cover ng kama. Sa punda ng unan naman po tayo mga kabisnes. Tignan nyo po yung kwarto ni Papa Dins, napaka simple lang po. Yun pong nasa gilid na mga yan mga kabisnes ay yung mga carton po ay yung mga collection po ni Papa Dins na mga sapatos. Meron naman po siyang mga lagayan na shoe rack, yung pero hindi pa rin, ayaw pa rin po niyang itapon yung mga ibang may mga magagandang box mga kabisnes, kaya po ganyan. Yan po, simple lang po yung room ni Papa Dins. Hindi po yan maarte mga kabisnes, hindi po sila masaselan. Basta yun na anuhan mo lang yung mga punda, yung cover ng kama, mga ganun lang ba mga kabisnes. Walis lang, tapos konting mga punas-punas. Hindi po sila masaselan mga kabisnes. Kahit yan si Ate Budang tsaka si Boss Dave, hindi po sila masiselan mga kabisnes. Yung sa kwarto naman po nila ate, kadalasan po si ate po naglilinis. Kasi po sabi niya pagod na raw po ako sa baba pagka kaya siya na lang po naglilinis ng kwarto. Minsan naman po pagka hindi na masyadong nakaharap ni ate or busy siya, tinutulungan ko pa rin naman po si ate kung So yan mga kabisnes, patapos na po ako sa pagliligpit. Ko na lang po, arrange ko yung ibabaw ng computer table ni Papa Dins po dyan. Pare-parehas naman po dyan sila na hindi masiselan mga kabisnes. Si Boss Dave din, napakasimple rin ng sa kwarto niya mga kabisnes. Tsaka si Ate Budang, yan, di po yan masiselan. Si Ate Budang din po, kadalasan po siya na rin naglilinis ng room niya, lalo pag wala po siyang pasok mga kabisnes. Hindi po nila inaasa lahat, lalo po pag yung mga room na po nila. Ang ko lang talaga yung syempre hindi ko na pinaglalaba sila ate. Ako na lahat ang maglalaba, or kung si Ate Mengay po, kung wala po kung naglalaba, si Ate Mengay po ang naanuhan po ni ate maglaba mga kabisnes.